Hello guys, what's up guys? Dito pala si Sammy ngayon guys. Ito yung aso dati na nandito sa bahay. Pero ngayon nandito siya kasi wala yung kanyang mayari. Yan. Inikot-ikot ko siya para maka pasyal-pasyal. Maganda din kasi ang panahon ngayon. So, pasyal kami ng kahit half hour lang. Yung babae pala na yan na guys, nagbabasura yan siya or nagba-bottle collection or yung mga cans. Yan, magandang sideline dito yan guys, malaking kita niyan. Na-experience ko rin yung pagbubote. Mga 3 taon din yon mula nung nag-COVID. Malaki din yung kikitain mo dyan pag masipag ka. Punta tayo dun sa mga likod ng apartment. Maraming mga ganyan doon. Grabe si Sammy, iwan ng ihi. Takot talaga siyang maligaw. Tingnan nyo guys, priority yung mga pedestrian dito. Humuhinto yung mga sasakyan pag kayo ay tatawid ng daan. So priority talaga yung pedestrian. Nagagalit yung pedestrian pag hindi yan pinagbigyan. Yan dito. So ito guys, paikot-ikot ng ikot na itong aso na to. Yun pala ay tatay na pala siya. Yan. Tapos pagkatapos niya magpupo niyan, ligpitan mo yan. Ligpitin mo yan. Ganyan dito, bawal yan pag hindi mo ligpitin. Kasi pag mahuli ka niyan guys, yung penalty niyan ay not less than $250 at not more than $10,000. So, yung range na yun ay nasa na yun, 10,000 hanggang 400,000 pesos pag mahuli ka na hindi mo kunin yung mga poops ng yung aso. Okay. So, yan. Dito na tayo sa may mga apartment. Ito, mga likod-likod. Ito yung isa sa mga pamamaraan kung paano ka magbasura or paano ka mag-collection ng mga items na nare-recycle na pwede mong ibenta. Kasi, hindi naman lahat nabibenta. Yung nabibenta dito, yung mga cans, bottles na mga beverage. Halimbawa, mga Coke, mga pop, Pepsi, mga beer, mga gatas, mga juice, yun, kasama yun. 10 cents yun isa. So, 4 pesos ang isa nun kung i-convert sa atin. Halimbawa sa bin na ito, meron akong nakita mga 20 pieces na pwede mong ibenta dyan. Halo-halo, gatas, mga cans. May panahon na sobrang dami ng mga yan. Lalo na pag ikaw pa lang yung nagkadaan dyan. At marami din yung nagtapon kasi yung mga tao hindi naman yan sila sabay-sabay nagtatapon. At yung mga basurero din hindi rin sabay-sabay no. So yan, tiyempo-tiyempo lang. So itong paglibot namin na to hindi ganun kadami ito. Kasi kakakuha lang din ng garbage truck. Tingnan yung mga halos mga empty pa yung mga bins. Kasi kakakuha lang. Yan halos nasa baba pa yung mga items. Yan, itong bin na to meron din yan mga gatas. Pero halos empty pa talaga siya kasi kakakuha lang ng mga garbage truck. Pag mag-ikot-ikot ka talaga dito, maraming mga appliances dyan sa likod. Halimbawa niyan, may vacuum dyan sa gilid. Yun ang maganda dito. Tinatapon nila. Yun, pwede mo silang pulutin. So yan, bukas na naman tayo. Wala dito. Empty tayo. Yung mga basurero pala dito guys, iba-iba yung klase. Halimbawa ako, nagbabike ako dati. Yung iba naman naglalakad. Yung iba naman nakasasakyan. So, depende. Depende yan kung anong nauna. Yung mga nakasasakyan, depende yan kung ano yung nauna. Kung nauna ba yung sasakyan nilang kinuha, kaya sila nagbasura kasi hinahabol nila yung bayarin. Pwede rin dahil sobrang dami ng kita na nila sa basura at bumili na sila ng sasakyan. Or pwede rin na kumuha sila ng sasakyan para makapagbasura ng marami. Kasi sobrang dami talaga ng pwede mong i-recycle dito kung masipag ka lang talaga. Yung iba din dito, yan na yung full-time job nila, yung pag-recycle. Kasi pag mag-recycling sila, kikita sila ng katimbang nung minimum wage or mas sobra pa yung kikitain. Paano ko nasabi? Kasi na-experience ko siya. Depende lang din talaga sa sipag mo at saka yung timing mo, saka kung paano mo na, kung magamay mo na siya, kung ano yung dapat mong timing sa pag-ikot. Marami ding gumagawa nito kasi walang tax yan. Walang tax itong mga recycling na items na ito.
So kung ano yung kikitain mo, yun na yun. So depende rin siguro no kung halimbawa kung sobrang laki na talaga nakita mo, kailangan mo na siguro mag-tax. Pero nakasaad yan sa ano na yung mga recycling na yan, na mga items na yan. Walang tax yan, yung nire-return. Okay. So, yun no, maraming nagpo full time dito. Next video natin, magbasura tayo ng actual saka magbenta tayo. Medyo hindi na kasi ako ngayon nagaganito kasi medyo busy at meron na rin akong ibang ginagawa. Pero kung yung circumstances dictate, pwede at willing akong bumalik sa ganito. Yun nga lang, yung pagbabike ko ay hindi siya healthy para sa atin, no? Kasi meron tayong almoranas. Yeah, meron tayong hemorrhoid. So hindi tayo pwedeng sagad-sagad. Dati kasi sinasagad ko siya kasi kailangan meron akong hinahabol. Meron akong gustong abutin. Pero pwede naman yan, hindi lang kasi dati nagbabike ako halos talaga 12 hours, 8 hours, 12 hours bike, nagbabike tapos gabi pa yon ha. Yun ang ginagawa ko dati, so medyo mahirap talaga kung iisipin. Pero pwede naman sigurong kumuha ng sasakyan na electric para hindi ka lugi sa pag-ikot-ikot. Yung iba kasi nagsasasakyan no, tapos sa tingin ko medyo malaki-laki rin yung mababawas sa kita mo. Kasi lalo na yung pag nag-iikot ka sa mga ganyan, hinto ka ng hinto. So, madalas kang nakaprimera ka palagi. So, yun, malakas magkonsumo yung sasakyan mo nan. So, kung may electric car, siguro, maganda, no? Yun nga lang, babayad ka na ng buwanan sa electric car kasi mahal yung electric car. Pero pwede rin yung ganong diskarte. So, ayun. Pag magbasurero ka pala dito, para siyang may security of tenure. Kasi halimbawa, tingnan mo yung data ng mga beverages company, yung mga Coke, Pepsi. Yung stocks nila, 'di ba? Yung sa stock market, hindi sila yung isa sa mga pinaka stable, palaging umaakyat 'yan. So, ibig sabihin, yung bumibili na mga products nila ay hindi humihinto. Parang steady lang yan. Palaging yung sales nila ganun. So, ang ibig sabihin nun, meron kang palaging makukuhang mga cans or mga bottles na galing sa mga kumpanya na yon na ininuman ng mga tao. So, ibig sabihin nun, meron kang mapupulot na mga items. Based din sa isang study dati, nasa news din siya na every day dito lang sa British Columbia alone sa Canada, sa isang probinsya sa Canada, merong 1 million pieces ng bottles at cans na recyclable na hindi na ibabalik. So, based sa data na yon, kung may 1 million na mga bottles and cans araw-araw, so, merong 1 million times 10 cents times 40 pesos. So, may 4 million pesos na nakakalat-kalat dito sa probinsya na ito every day. Ikaw nang bahala maghanap kung saan yon. Pero yun guys, yun talagang data. Marami talagang pwede mong makuha. Yun lang guys. Bye bye.